Sting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Anmang sulok ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo ha. Today is Laundry Day, Friday! Yoo-hoo! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:20 ang ating oras. Ito po si Jerry Baha. Kasama ko pa rin ang ating RH28 na si Raymond Dadpas, ang ating batikang Senate reporter. Mamaya magbibigay sa atin ng update at ilan pang mga insights tungkol po sa mga kaganapan dyan sa Senado. Magkakaroon na nga ba ng linaw kung sino talaga ang kilikilalaning Senate President? Ayan. Bigyan mo nga kami ng patikim, Raymond. Ano ba ang inaasahan mamaya?
Anong oras ba yung special session? Maaga, ka Jerry, alas 9. Alas 9. Oo. Karaniwan di ba ang session Hapon, alas 3. Oo, Alas ngayon maaga dahil isang araw lang itong special session. Hindi ba pwedeng halimbawa pag hindi natapos tuloy nila hanggang bukas? Baka pwede kasi alam mo naman yung gawain sa Kongreso, 'di ba? Yung suspend lang pwedeng itutuloy para Hindi naman sa calendar day yan. Depende kung sa yung buong session, yung session day. Kung halimbawa hindi nila natapos, inabot ng hanggang kinabukasan, isususpend lang. suspend lang. Marami silang aasikasuhin pero siyempre, ang inaasahan diyan, sino ba talaga ang darating? Ayun. Yan, Mamaya sino darating? Nag-confirm si Senator Joel. nung as of last Nakaraan. Saturday yung kanyang video na inilabas. Siya yung pang-13. Kung buo yung 12 din na darating sa majority. Pero nag-commit naman sila na Darating. So, So, pang-13, ito yung sinasabi ko kahapon na pinakaunang pagkakataon na ang 13 ay magiging lucky. Tama. Dating numerong kinatatakutan at inaayawan, di ba marami nga mga building walang 13. Lalo diba? pag mga may-ari yung mga Chinese. Ayaw nila yan. Pero ito mukhang magiging savior, parang ganun ba? Magiging dating ng number 13. Tama. At baka may 14 pa. Baka may 15 pa. Ayun, ang ating abangan mamaya. Alas 6:22 ang ating oras. Iginit naman ni Senator Loren Legarda na ang petisyong inihain nila sa Korte Suprema na humihiling na ideklarang null and void ang June 3 session ng Senado ay higit pa sa alitan sa pamumuno sa mataas na kapulungan. Ayon kay Legarda, layunin ng kanilang petisyon sa Supreme Court na linawin nito ang constitutional controversy kaugnay ng takeover ng isang paksyon. Binigyang din ni Legarda na walang grupo o opisyal ang maaring magbaluktot sa konstitusyon para lamang umayon sa politika. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ni Legarda na ang kaso ay nagpapakita ng isang tunay at justiciable constitutional controversy na dapat lutasin ng kataas-taasang hukuman, kundi ay may panganib na maulit ang ganitong sitwasyon. Sa petisyon ng Cayetano Block, hiniling nila sa Korte Suprema na tukuyin kung naaayon sa konstitusyon at sa rules of the Senate ang mga kaganapan sa sesyon ng Senado noong Hunyo 3. Halos 50 mga baril ang hindi na ideklara sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ni na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Manasseh Manscarpio noong 2007 hanggang 2025. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, natukoy ang mga baril mula sa listahan ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office na isinama sa kanilang pre-trial brief. Kailangan palang ideklara yung pati mga baril, ano? Mabuti na lang hindi ka empleyado ng gobyerno. Lalo na ikaw. Yung 45 baril mo, Raymond, ay kailangan mong ideklara. Bilang sa mga natukoy na armas, ang mga rifle, pistol at revolver na umano'y pagmamay-ari ng mag-asawa ngunit hindi nasama sa SALN. Nilinaw ni Ridon na ang punto ng isyo ay hindi ang pagmamay-ari ng baril kundi ang hindi pagdedeklara ng mga armas sa SALN. Matatandang napatalsik noon si yumaong dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure ng kanyang mga ari-arian. Alas 6:24 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na ba mo diha? Gising na ba kayo? Bigong makadalo naman ang mga senador na kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano sa pagtitipon na inorganisa nito upang imbisigahan ang flood control project anomaly. Ito'y makaraang umatras ang venue provider. Ayun pala ang nangyari, Raymond. Umatras daw po ang venue provider na isagawa sa kanilang lugar ang Blue Ribbon Committee Cayetano Block Investigation. Sa halip, nagpapresko na lamang ang 18 Maleta Boys. Yun ano ba talaga magiging tawag sa kanila? 18 Maleta Boys.
Tanggap na ba nila yon o sa kanila ba galing yung Hindi. Hindi sa kanila. Oo, ang mga nagbansag sa kanila, yung mga kasi nga nakiusap ang AFP, Oo. wag na silang tawaging Marines. Marines. Kasi dati marami sa kanila, hindi naman sila lahat ay mga dating Marines. Oo. At nung yatang sila ay nagtrabaho kay Saldico, hindi na rin sila Marines nun. Karamihan sa kanila. Yung mga dating Marines ay hindi na rin Marines nung panahon na yun. Wala Kumbaga, na. Separated na sa separated na. Tama nga naman, nakakahiya naman sa gandang institusyon ng Philippine Marines. Ito po yung makaraang umatras ang venue provider na isagawa sa kanilang lugar ang hearing sa pagtanggap nga po ng o sa issue ng flood control projects. Sa halip ay nagpapresko na lamang ang 18 Maleta Boys kasama si dating Congressman Mike Defensor at si Attorney Levy Baligod. Ayon kay Baligod, hindi nakadalo si Senator Pia Cayetano at iba pang mambabatas matapos na makaranas ng pananakot at intimidation. Nagtungo naman sa lugar si Senator Amy Marcos upang magpahayag ng suporta, ngunit hindi rin siya nakapasok sa venue. Samantala, muli namang iginiit ng mga dating tauhan ni Zaldico na totoo ang kanilang mga aligasyon laban sa mga personalidad na tumanggap ng maleta mula sa kickback sa flood control projects. Pinabulaan na naman ni dating Congressman Mike Defensor ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang nagpatawag ng pagdinig kaugnay ng investigasyon sa flood control. Git ni Defensor, hindi niya kailanman inangkin na siya isang senador o siya ang nag-organisa ng anumang pagdinig ng Senado. Dagdag niya ang nasabing aktibidad ay isinagawa batay sa kalendaryo ng Senate Blue Ribbon Committee at pinaintulutan sa ilalim ng Senate rules. Nasamsam ng Bureau of Customs ang 14 na abandonadong parcels na naglalaman ng mahigit sa 56 na milyong pisong halaga ng iligal na droga sa isang warehouse dito sa Pasay City. Kabilang sa mga nasabat ang 7,000 gramo ng shabu. Kapag sinabing 7,000 gramo ay 7 kilo ito. Parang Raymond, 7 kilong shabu. Halos 6,000 gramo ng kush o 6 na kilo. 100 piraso ng vape cartridges na may liquid marijuana at 8 kilo ng opium poppy. Aba, ang mga ito ay mula sa magkakahiwalay na bansa sa Asia, Europa at Estados Unidos at isinilid sa mga water filter speakers at assorted food items. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy na pinalalakas ng kawanihan ng kanilang monitoring at inspection systems katuwang ang mga partner agencies para maharang mga illegal na kargamento. Babala ni Nepomuceno, hahabulin nila mga individual at criminal group na magtatangkang magsamantala sa international parcel at courier services para magpuslit ng mga illegal na droga at iba pang kontrabando. Kala siguro nila ay makakalusot yung mga ganyan, yung mga padala, mga ganon. Yung mga parcel na yan. Dito, alam ko dito, yung sa local, yan na rin ang ginagamit ng mga nagbebenta ng droga eh. Halimbawa, bibili ka ng drug sa akin. Hindi ko dadalhin sa iyo mismo yun. Ay courier yan. Lala Move o anuman, di ba? O Grab, di ba? Kung hindi naman kung ikaw yung rider, hindi mo naman bubulat-latin yan. Di ba? Kaya dapat may pamamaraan na rin tayo na ginagawa ang mga law enforcement agencies para sigurado yan ang pamamaraan na ginagawa ngayon ng mga sangkot sa droga. Sugatan ang 7 grade 5 o grade 5 students matapos na pagsasaksakin o 5 estudyante ng isang pagsasaksakin ng isang babaeng grade 8 student gamit ang kitchen knife sa loob mismo ng isang private school sa General Trias City sa Cavite. Ayon kay Mayor John Ferrer, agad dinala sa ospital ang mga biktima kung saan 2 sa mga ito ang kailangan pang ilipat sa mas malaking pasilidad para sumalang sa operasyon dahil sa tindi ng sugat na tinamo. Bagamat hindi dinitalya ang kabuang pangyayari, sinabi ng alkalde sa isang
Facebook post na nakausap niyang suspect bago ito dalhin sa mental health institution para sa kaukulang assessment. Tiniyak naman itong mag-aabot ng tulong ang pamahalaang lokal para sa hospital expenses ng mga biktima. Tumanggi rin ang pulisya na maglabas ng iba pang impormasyon hinggil sa nangyaring insidente, subalit iginit na ito'y isolated case at nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Inalam ng pulisya ang katotohanan ng sumbong ng ilang estudyante na gumanti lang ang 14 anyos na suspect dahil binubuli ito ng mga biktima. Nako. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako ho si Raymond Dadpaz. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga West Rembo sa Taguig. Ayan, sa mga taga barangay West Rembo sa Taguig, diyan sa Teachers Compound, abay, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, o anumang mga gadget ang gamit ninyo ngayon sa pakikinig sa 2x2 sa DZRH. Ayan, para kayo'y swertehin sa araw na ito. Ayan, araw ng Wednesday, June 17, araw ng special session. Ayan. At susubaybayan natin ang mga mangyayari sa Senado. Lakasan na ninyo para kayo swerte at magkapera dahil andyan po ang ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At para lalo kayong swertehin, ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! yun! Ang ating word of the day para kayo manalo ng medium component ay reorganize. Ayun. Saan ba galing? Saan ba napulot ni Sherwin yung reorganize, paring Raymond? Dahil nga daw merong special session ngayon ang Senado at inaasahang merong reorganization. Doon pala yun. So, ganun nga pala, ano? So, itong, pwede ba nating yung isipin na yung hinala ng iba na nagpatawag ng special session para ma-iselyo na ang Senate presidency kay Senator Win Gatchalian? Pwede ba nating sabihin ganon bilang ikaw bilang Senate reporter, RH28? Hindi malayong ganon ang pag-iisipin ng ating mga kababayan na nag-iisip na actually hindi naman talaga aprubahan yung mga nakapending na Senate bills pero iniisip nila para talagang matuloy na. Para matapos na yung problema. Na. Grabe na nangyari dyan sa Senado. Ito yung first time. Ilang taon ka na bang nagko-cover sa Senate, Raymond? Hindi, ako pang 3 taon pa lang eh. Ang tanong, ilang taon eh. Pero ano naman? Sa natatandaan mo at sa mga nakalipas na panahon, first time na nangyari ito, no? Itong ganitong katinding... Sa panahon natin. Yung kinukwento nila, marami na daw insidente na in the past sa history ng Senado. Naawayan sa leadership. Maalala mo yung may panahon na binabanggit sila na yung naghilahan doon sa maze. Tinakbo yung maze. Alam to nila Idol Jimmy Policarpio dahil siya ang kasama siya sa Senate. Ganun ba? Tinakbo yung maze. Ito yung, di ba, yung pag nag-session. Yung itinatayo doon. Pero ito, matindi. At yung hindi pagdalo sa session, yun ba dati na rin ginawa? May mga gumagawa nun pero normally ang gumagawa daw niyan yung minority. Yun nga eh. Nag-walk out para at saka hindi nag-attend ng session para walang quorum. Dito nabaliktad. Ang majority ang nagbo-boycott. Ang obserbasyon lang diyan ka Jerry ng mga nakatanong natin na matatagal na diyan is iba ito dahil masyadong emotional. Yun lang, yung emotional. Dati kasi, yung dating kahit na nag-aaway, statesman pa rin ang dating. Yun nga, at nagdidebate sa floor. Sa plenary, sa floor. Tsaka nga yun, nangyaring may putukan na nangyari. Tapos ayun ang first time. May pinaghahanap na senador, tapos ipinuslit para magkaroon ng maihalal na bagong Senate President. So yun ho pangyayari. Tinanong natin mamaya so hanggang alas 9 kamo yan
So hanggang anong oras ka pwedeng nandito sa estasyon? Ay di, hanggat sa may... Hanggang alas 8 kaya? syempre. Ito ninyo nan. Hanggang alas 8, Malapit lang naman. Maihiram Malapit lang natin si RH28 Raymond Dadpaz. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alas 6:35. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Isang araw bago ang special session na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos, siyam na senador na kaalyada ni Senator Alan Peter Cayetano ang humirit sa Supreme Court na ipawalang bisa ang June 3 reorganization sa Senado. Iginiit ng Cayetano Block na ang proceedings ay labag sa konstitusyon at nagbabala ng patuloy na sigalot ay maaaring makaapekto sa legitimacy ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Cayetano Block na kakampi ng mga Duterte ay naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Supreme Court na humihiling na magpalabas ng status quo ante order. Ibalik ang dating liderato ng Kongreso at ipawalang bisa ang mga aksyon na ginawa noon ng Gatchalian Block, kabilang ang pagtatalaga ng mga chairperson ng iba't ibang komite. Kapuna-puna na hindi kasama sa mga dumulog sa Korte Suprema sina Senador Mark Villar na sinasabing nasa abroad at Senador Joel Villanueva na inasang dadalo ngayon sa special session. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. At may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan ho ni Anthony Taberna, ako ho si Raymond Dadpas. Masa inyo po ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhu!
Huwag natin kaagad paabutin ng Friday. Wednesday pa lang ngayon. At merong mahalagang mangyayari ngayon dyan sa Senado. Mamaya bibigyan tayo ng mga advancer ng ating guest anchor na si RH28 Raymond Dadpas. Pero unahin muna natin si COMELEC Chairman George Garcia. Mr. Chairman, magandang morning. Si Ka Jerry po ito at kasama ko si Raymond. Magandang morning po sa inyo. Dahil mga kababayan natin, magandang morning po sa inyo. Opo, ang aga nyo, nasa opisina na kayo, Chairman? Ay, opo, kanina pa po. Tingnan mo. O baka naman yan wallpaper lang nasa likod ninyo, Chairman. Totoo yan. Ano? Mabutit nakakatawa pa si Chairman Raymond. Matapos na akusahan kahapon ng Maleta Boys na nadalhan din daw nila ng magkano 10 milyon yata yon. Hindi eksakto eh. Nasa isang hand carry bag daw. Chairman, nasan kayo nung mga panahong binabanggit ang pangalan ninyo doon sa press conference na yon? At narinig nyo ba kaagad? Nabalitaan nyo ba kaagad yon? Actually po, nasa meeting ako with DICT kahapon eh. Wala po talaga akong kalam-alam. Nabanggit lang po sa akin. Hindi ko po narinig yung mga sinabi. Kaya lang, si Anthony at si Raymond, alam nyo, medyo nagbago po yung narrative, yung istorya eh. Kaya po ako natatawa, naiinis. Ano ba naman ito nangyayari pagkakasinungalingan talaga? Dati po 4 na maleta yung inaakusa sa akin eh. Ngayon ginawa na lang bag. So parang nabawasan pa ako, may kumupit pa eh. Nabawasan na pala. Nabawasan 4 na maleta po yun eh. Tapos isang bag na lang, tapos 10 milyon. Tapos po dati sabi sa harap daw po ng hotel dyan sa May Rose Boulevard. Ngayon nasa isang street na dito sa Makati. So medyo, alam nyo, yung paiba-iba po mga statement na ganyan. Ano po ba yan? Yan ba ay itinutugma nila sa kung ano yung mga reason na pangyayari? At tingnan niyo po Sir Jerry, Sir Raymond kahapon, yung nagbanggit po, hindi po siya pala salaysay. Hindi po siya sinumpaan salaysay. So ano ibig sabihin? Pag nagsalita ka ngayon, nagdepensa ka sa sarili mo na ito'y kasinungalingan, ay pag gumawa na ng salaysay, adjust po ngayon nila. Kasi pwede naman nilang sabihin, salaysay pa lang naman yun, hindi pa naman napapanungpaan. So wala pa kaming kasong perjury dahil salaysay pa lamang na sinabi pa lang at hindi pa under oath. Pero kahit na hindi under oath, kung hindi naman yun hearing ng Senado, at nagsalita sa isang press conference, anong pwedeng legal action na pwedeng gawin? Kung kahit na hindi kayo o ibang tao na paratangan ng ganon sa isang sa isang pagtitipon, anong legal action na pwedeng gawin? Oral defamation po yun eh, Sir Jerry, Sir Raymond. Kasi tatandaan natin. Tapos, ayan po, liability, hindi lang pwedeng basta ka lang mag-aakusa kahit na hindi nakasulat. Pagkatapos libre, okay lamang. Ang nakakalungkot, Sir Jerry, at saka si Raymond, ito po yung pinag-uusapan, flood control eh. Ako po yung COMELEC, Commission on Elections kami. So ano naman kung kinalaman baka naman may flood control project ang COMELEC, Chairman, hindi nyo lang binabanggit sa amin. Baka po dahil nasa likod lang namin ang DPWH. Yun lang po ang malapit sa connection eh. Palagay ko nga, malapit sa inyo. Okay, so anong magiging action ninyo doon, Chairman? Hindi niyo po napansin, Sir Jerry, Sir Raymond, hindi kagad ako nagpa-file ng kaso bilang isang abogado. Tayo po'y naturo pa na, wag ka muna basta magre-react. Pag-aralan mo mabuti at pagkatapos at the same time ay imbestigahan mo pa. Kinakailangan malalim na imbestigahan kasi mas magagalit ka doon po sa mga nasa likod nito. Yung bang ika nga yung mga nagagawa ng script at ito pong mga dating sundalo o sundalo kuno, sila ba ay mga mercenaryo lamang o yan ba ay mga nabibiktima rin o napapangakuan? Kasi siyempre yung mga nasa likod hindi humaharap, hindi lumalantad at pagkatapos sila yung nangangako. Dahil alam niyo po, napakadaling magpakulong kahit sandali lamang. Pero kung ang kapalit naman ay milyon, hindi po ba? Parang dito sa panahon ngayon, hindi na baling makulong ng konti. May sandali milyon ka lang. Total naman, milyon naman ang kapalit. So wala kayong plano, Chairman? Yung iba kasi talagang kapag naakusahan ng ganyan kakasuhan ko yan, babalikan ko yan. Mga ganon. Kayo hindi, palalagpasin nyo na lang?
Ay, hindi po. Meron po tayong gagawing aksyon. Kung kaya lang, mas maganda yung aksyon natin. Pag pag nag-file ka ng kaso, wala nang ligtas. At kaya naman kinakailangan, talagang airtight. Hindi yung nagkaso para lang for the sake na makapagkaso at bilang later on gagamitin mong depensa. Hindi po dapat ganon. Kinakailangan, may mananagot sapagkat mali ang ginawa at hindi totoo ang sinabi. Pero sa tingin nyo ba may nabanggit kayong nasa likod? So kayo'y naniniwala na merong nagmamanipulate at merong nag-uutos o nagtuturo lamang sa 18 witnesses na ito o ang ngayon ang tawag ay Maleta Boys para magsalita ng mga ganon? Napakaliwanag po yan, maliwanag pa sa init ng araw sapagkat kita nyo po habang nagsasalita sila, alam mo, mukhang minememorize, mukhang yun po later on kapag ka na-cross-examine mo na o kaya sa isang talagang formal na proseso, yung kredibilidad kasi ng isang tao ay yan ba ay titindig lalo na sa isang hukuman. Yan po pwedeng masubukan yan later. Ngayon, yung po mga nasa likod, yung mga nandyan, ano po ba ang kanilang interest? Katulad sa amin sa eleksyon, sa COMELEC. Ano bang interest? So tinignan ko kaagad, meron ba mga pending na kaso doon sa mga pinag-iingat ang mga nasa likod dito? At the same time, ano ba ang kanilang interest? Lalo na yung paparating na 2028 election. So dyan po, pwede po tayo mag-speculate sapagkat wala po tayo talagang kinalaman sa flood control. Bakit bigla nilang isasama si COMELEC sa bagay na yan? Kaya nga, hindi naman kayo congressman, hindi naman kayo senador, wala kayo sa executive department. Hindi kayo contractor. Kaya nga ho Kaya parang anong papel ng COMELEC? Di ho ba? Sa issue. Hindi naman ho naipaliwanag sa inyo kung ba't kayo daw tumanggap, Chairman. Para saan daw yun? Wala po sa mga nabanggit. Siyempre, alam niyo ang danger dito, Sir Jerry at Sir Raymond. Ang mapanganib dito, hindi pa napapanumpaan, wala pang sinumpangget. Pag ikaw sumagot, pwede nilang i-adjust yung sinumpaang salaysay base sa magiging sagot mo. At sasabihin, ilang namin nabanggit. Kasi siyempre, press con lang yun Hindi nabanggit and therefore, ngayon, ito na talaga yung pinapanumpaan namin. Isipin mo, base ito ngayon sa yung pinanumpaan, base sa sinagot mo. In-adjust ngayon. So nagbago na naman ang narrative, nagbago na naman ang istorya. Yan po sana yung mga kababayan natin, makita po nila, kahit sino pwede maakusahan, si Ka Jerry, si Ka Raymond, pwedeng maakusahan dito sa mga gantong klase, na pwedeng isama ang lahat, kahit sinong madadaanan namin o kahit sinong yung mag-uupuso po sa amin, damay kayo. Total naman, wala pa yung mismong sinumpaang salaysay Para isama kayo, Chairman, meron ba kayo nasa isip na nasa likod nito, kung sino man? Meron po. At yung mga kadahilanan din, Sir Jerry, ay lumiliwanag po sa atin. Kaya lang, again, maaaring hindi pa po ito ang tamang panahon at hindi po ito ang tamang pagkakataon din na sabihin natin ang mga bagay na ganyan. Hindi naman po tayo bababa sa level nila na kahit na sino na lang tamaan ang hinahagis na bato at ipinupukol, okay lang. Tayo po bilang isang abogado at matatapos tayo ang termino dito sa ating panunungkulan, kinakailangan naman na hindi naman tayo bababa sa level nila na kahit na ano lang sabihin, kahit anong implikasyon at kahit may masasaktan o may mayuyurakan yung dangal at puri, gano'n na lang gagawin. Hindi po tayo gano'n, Sir Jerry. Clue na lang, clue. Chairman, pagdating sa, kasi nga, parang may mga nakikita na kayo, ngayon, pero saan ba ito nanggagaling? Para lang naman doon sa kapakanan nung ngayon kayo lang narinig na nagsasalita tungkol sa isyong to. Ano yung nakikita? Is it personal, political, o negosyo? Wala po akong negosyo. Yung personal, alam niyo po, pagka ikaw ay nagtatrabaho sa ganitong pwesto, alam niyo po, ang COMELEC, lagi kami dinadawit, lagi kami isinasama, lagi kang kasama, laging kahit na wala kang partisipasyon involved. Sige, dapat kasama si COMELEC kasi may eleksyon na pinag-uusapan. So, nasa nature na po siguro ng opisina namin yan na laging dapat na-i-involve si COMELEC dahil nga sa may halala, may nananalo, may natatalo dito sa atin. And therefore, lagi may masama ang loob, meron namang laging natutuwa din. So, dapat, yung mga susunod na mag-aambisyon sa pwestong to, handa po kayo sa mga ganyan, lalong-lalo na dito, kahit na gumawa ka na ng maayos, tama, pumasok ka pa ng pinakamaaga, ganyan din po ang sasapitin nyo, laging idadamay at masasama kayo dito. Pero para lang malinaw, Chairman, gagawa din kayo ng legal na hakbang dito sa mga nag-aakusa sa inyo?
dapat lamang po ito ay bilang pagtutugma, pagtatama ng mga mali. Ibig sabihin po, bilang isang abogado, hindi naman pwedeng porket at hindi rin porket ikaw ay public servant, ay tatanggapin mo na lamang ang lahat. Tama po yan. May recent na decision ng Korte Suprema. Sir Jerry, Sir Raymond. ang sabi po yan, Sir Raymond, ang sabi po ng recent decision, kayong mga nasa pamahalaan, hindi kayo dapat na balat sibuyas. Kinakailangan kayo ay handa sa mga kritisismo. Tama po yan kung kritisismo. Pero kung inaakusahan ka na ng isang krimen o inaakusahan ka na yung mismong buong pamilya mo kasama ang buong pagkatao mo ay binabalatan ka, siguro naman po, natural lamang na ikaw din ay mag-iisip din na balikan sila sa pamamagitan ng prosesong legal. So nabanggit mo yung pamilya nga pala. Ano bang sabi ni Attorney Mavic sa'yo nung narinig yung may tinanggap ka rin daw? Ano sabi? yun na nga po. Siyempre sa bandang huli, pagka hahanapan ka ng maleta Maleta yung una Tapos ngayon, bag na lamang. Nasan mismo yung bag? So alam niyo po, napaka-unfair. Lalo pat kaming dalawa ay nasa pamahalaan. Ang aksyon niya ay merong laging implikasyon sa akin. Ang aking aksyon din sa aking panunungkulan ay may implikasyon sa kanya. Napakahirap din. And therefore, sabi ko nga, darating ang panahon, Sir Jerry, Sir Raymond, matatapos na rin po ito. At later on, may enjoy ko naman po ang private life na lang. Panghuli na lang, Chairman, ang itinuturong handler nitong Maleta Boys ay si dating Congressman Mike Defensor. Sa tingin mo, siya ba ang may kinalaman kaya siya para masama ang pangalan mo dito sa mga tinuturong ito? Sir Jerry, hindi sa akin galing yung binanggit nyo. Wala akong binabanggit na pangalan. Ang sa akin po is baka po naman may mga iba pa na mga nasa doon po sa maliban doon sa pangalan na inyong binanggit, ay baka po may mga ibang nasa likod pa. So, sana po yun na ma-uncover natin. Bakit ito lumalabas sa ganitong panahon, sa ganitong pagkakataon? Madaming issues ang bayan. Napakadaming problema ng bayan. Pero bakit ngayong panahon ito lumalabas at may mga nai-involve na mga taong dati-rati naman na hindi naman nila isinasama? So, bakit? Yun po ang katanungan na dapat na sinasagot ng sambayanan. Chairman, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Raymond, Sir Jerry, mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Sa mga issue at balita, kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahanda sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang
radio program host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, alas 7:02 na ng umaga. Huh! Come on, come on! Meron bang masasaktan sa araw na ito? Meron bang masisiyahan sa umagang ito? Ayan. Bigyan mo nga kami. May mga nagtatanong, Raymond, tinetext ako. Pakitanong mo nga kay Raymond. Sino ba? Bukod kay Senator Joel Villanueva, sino pa kaya yung pwedeng dumating doon? Sige nga, sa mga bulong-bulungan, sino yung posible, yung may pinakamalaking chance na umattend at lumipat sa kabila, Raymond? Ang binabanggit ay, di ba, nung una isang lalaki, isang babae. Ang babae lang kasi doon sa grupo ni Senator Alan, siyempre yung kapatid niya, Senator Pia. Mahirap namang iwanan ng kapatid, si kapatid. Sunod, Senator Loren Ligarda. Senator Loren, mukhang medyo matigas na yung mga statement ngayon ni Senator dinidepensa Loren. Niya yung Supreme Court yung petition nila. Ang pangatlo, Senator Camille Villar. Inihuli mo si Camille, ha? Hindi, letter V. Alphabetical pala. So may mga bulong-bulungan pala na maaari na si Senator Camille. Iyon ang haka-haka nung ilang kasi sinasabi ni Senator Erwin noon, dalawa yung kinakausap pa, isang lalaki at isang babae. Ayun. Hindi binanggit kung magkapatid yun. Hindi rin. Kasi, ang confirmation kasi kahapon is si Senator Mark Villar ay nasa abroad. Iyon ang binanggit ng kanyang opisina. Okay. Pero dun sa dadalo sa special session ngayon, siyempre, sigurado, kompleto yung nasa 12. Gatchalian block. Yung sa Cayetano block ba ay may, nung kahapon, nung sila inuurirat ninyo isa-isa, may mga nag-confirm ba na sila pupunta o sinabi talagang hindi sila pupunta?
walang naglabas ng anumang statement na pupunta or hindi. Wala basta wala. No comment. Deadma, sabi ng mga bata. Deadma. Oo. So walang sinabi kung pupunta, hindi rin sinabing hindi sila pupunta. So malalaman na lang natin mamaya sa pagsisimula ng sesyon. Kasi kahit si Senator Alan Peter Cayetano na kiniklaim pa rin na siya yung Senate President dahil nga kinu-question nila yung June 3 session. Doon sa kanyang Facebook Live kahapon, wala naman siya binanggit na sila ay pupunta o hindi pupunta doon sa special session. Pero dahil yun na kinu-question nila, tingnan nga natin. Abangan na lang natin mamaya. So alas 9, kailangan andun ka na kagad. So pamiyamaya, ipawawala na kita pamiyamaya para makapunta na ho doon si RH28 Raymond Adpaas. At syempre titingnan din natin ang paligid, di ba? Mahigpit ang seguridad ngayon doon. At hindi lang sa labas, pati yung lalo na yung papasok sa compound ng Senate. Okay. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 17 ng Hunyo 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Cayetano Block nagpasaklolo na sa Supreme Court sa issue ng Senate leadership. Mark Villar at Joel Villanueva hindi kasama sa pumirma sa petisyon. Senator Ping Lacson kinwestiyon ang last minute na pagdulog ni Senator Cayetano sa Korte Suprema. Tinawag na ugat ng krisis sa Senado. Special session tuloy ngayong araw kahit boycottin ng Cayetano Block. Senador Jinggoy Estrada sinuspindi ng Sandigan Bayan ng 3 buwan. Pinangangambahang the big one sa Metro Manila, posibleng kumitil ng 50,000 buhay ayon sa DOST. Pinoy seafarer nagmulta ng 10,000 piso dahil sa bomb joke. Napakamahal na joke nun, 10,000 pesos. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ho ni Anthony Taberna, ako Jose Raymond Adpaas. At ito po si Jerry Ba. At ito ang Dahil balita. 7:07 ng ating oras. Mamigay muna tayo ng pera. Puntahan natin si Sherwin Alvaro dyan sa Teachers Compound sa West Rembo, Taguig. RH6 Sherwin Alvaro. Sherwin, go, go, go! Yes, good morning Jerry at Raymond. Ito muna dahil pinakamahal yung bomb joke, 50,000. Ito, 10,000. Ano ang isda na laging basang-basa sa ulan? Ha? May ganun? Oo. May isda na laging basang-basa sa ulan. Ano yun? Ano? Wala pa nga, tumatawa na. Ano? Okay. Hito ako, basang-basa sa ulan. Hindi ko alam kung matatawa yung katabi mo o Maiinis. Parang hindi natawa. Para pang 1,000 lang yung joke ko. Buti lang wala ako sa naiya. Pero eto, dito sa Teachers Compound sa Barangay West Rembo sa Taguig City, huling-huli natin na nakikinig sa kanyang napakaliit na mini component. Mini talaga yan. Okay na rin po. Si Tatay Augusto. Morning, Sir Jerry Baha. Yes, sir. Tatay Augusto. Ano ho bang hanap buhay ninyo? Dati po akong empleyado ng komisari. Ngayon, tapos naging empleyado rin ako ng barangay, Lupon. Okay. Miss Chris, saan ba? Sa Naiya ba yan? Sa Campagnaldo po. Hindi nyo ako dinampot. Hindi naman kayo ex-Marines.
Hindi po. Hindi naman. Mukha lang. Mukha lang. Guardian. Kasi karamihan din sa mga nakaresidente dito sa Barangay West Rembo, dating nasa serbisyo. Tama. May general nga tinuturo nga, may bahay dito sa likod namin na napakalaki na general ang may-ari. Pero wag na natin pangalanan. Kumusta, Sir Jerry? Ayos naman po. Kayo po, kumusta? Ilan ang anak ninyo? Mabuti naman po. Medyo na-excite ako kanina kasi natanong ako ni Sir na kung nakikinig daw ako sa CRH. Sabi ko, oo. Pakinggan ko kasi kanina yung kapitbahay ko na na-interview niya. Si Elmer nung doon sa Maganda Umaga Pilipinas kanina. Kayo ba'y matagal nang taga-subaybay ng DZRH? Opo, araw-araw. Hindi, kailan pa? And kung ano po, ay 14 years old pa lang ako. Bata pa. So nasubaybayan ninyo si Matar, na natatandaan ninyo. Gabi ng lagim. Si Eng, kilala niyo pa si Eng? Oo naman. Gusto niyo ba makilala kung sino yung gumaganap na Eng noon? Hindi ko po siya... Andito, kasama natin. Tawagin mo nga si Eng. Si Mother, tawagin niyo si Mother. Pag tumawa yan, nako. Okay, ikaw na bahala, Sherwin. Dahil tatay, sino paboritong announcer sa DZRH tuwing umaga? Jerry Baha at Anthony Taberna ng 2x2. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Ito meron kang 1,000 pieces. Sir, maraming po salamat, Sir Anthony. At saka Sir Jerry Baha. Si Raymond yung nandoon, wala pa si Anthony. Thank you, Sir. Salamat po. At syempre, kailangan masagot nyo ang ating word of the day para makanya ating medium component para lumakalaki naman yung inyong radyo. Reorganize, Sir. Reorganize, may nagko-coach, ayun. Sino yun? Yung misis ko. Si misis. Tinan mo nga naman. Galing Ganyan talaga mag-asawa, nagtutulungan. Anong pangalan ni nanay? Anong pangalan ni Mami? Mercedita. Hinar po. Kamukha ni Merceditas Gutierrez. Sila ni Mercy. Go ahead, Jerwin. Meron kang Astron component din ang ating medium component na design ng Astron, alagang maasahan ang pinakabagong miyembro ng Astron, ang solar-powered na SunMax. Yan, hindi nyo na kailangan maghanap ng kuryente dahil napakamahal. Huwag na kayong magsaksak dahil itatapat nyo lang yan sa araw at ulan. Kusang aandar. Pati araw ay ulan na. Oo, pati ulan. Pati ulan. Ibang klase yan. At syempre, grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, Bangong Kabloom ang hatid sa inyong mga damit kapag ginamitan ng Charm Popcorn Purple Eternity kapag inyong babanlawan. And speaking of babanlawan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt. Plus meron pa kayo matatanggap na tsinelas. Yan, ang dami. Tsinelas na? Ayan, para sa inyo. Hindi, kanilang tsinelas yan. Maraming salamat po sa mga sponsor ng Salamat po sa inyo. Thank you. Anthony Taberna at Jerry Baha. Thank you po. Maraming salamat po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! 7:13 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. This time check is brought to you. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong
Ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang Pinoy seaman na guilty sa kasong isinampa sa sala ni Judge Jose Hanelio
Covarrubias ng Metropolitan Trial Court Branch 47 matapos ang insidente noong May 26 habang patungo ito sa Butuan City. Batay sa report, nagbiro itong marino na may bomba sa kanyang bag habang sinusuri ito sa security counter ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Sinasabi natin ay mga pabiro-birong ganyan. Babala ni Aviation Security Group Director Junicio Bartolome Jr., may mabigat na legal na pananagutan ng sinumang magbibiro o magbibigay ng maling impormasyon tungkol sa bomba, lalo na sa mga paliparan at iba pang mga sensitibong pampublikong lugar. Nagbabala ang Department of Science and Technology o DOST na posibleng umabot sa mahigit 50,000 ang masawi kapag tumamang magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., dapat magsilbing paalala ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani na kayang magdulot ng malawakang pinsala, lalo na kapag sa lupa ng matataong lugar tumama ang malakas na lindol. Ipinaliwanag ni Solidum na bagamat malakas ang lindol sa Sarangani, nabawasan ang direktang pinsala dahil offshore ang pinagmulan nito, kaya mas kakaunti ang naging pagguho ng mga strukturas at lupa. Git ng ahensya, mahalaga ang patuloy na pagganda ng publiko sa magitan ng maigpit na pagsunod sa building code, regular na inspeksyon ng mga gusali at pagpapalakas ng disaster readiness ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, sumampa na sa 68 ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 33 ang nasawi sa Sarangani, 24 sa South Cotabato, 10 sa Davao Occidental at 1 sa Davao del Sur. Nasa 33 naman ang nawawala pa rin habang mahigit sa 1,300 ang napaulat na nasugatan. Samantala, umabot na sa 1.07 billion ang tinatayang halaga ng pinsalang iniwan ng lindol sa sektor ng infrastruktura, habang 29.8 million naman sa sektor ng agrikultura. Samantala, bisitahin natin, balikan natin ang MRT3 na nagka-aberya kanina. Andon si RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Mary at Laki Raymond, sa Southern NCR, partikular sa Makati area, itong aberya ng MRT3 ngayong umaga. Pero dahil hanggang Shaw Boulevard lamang dito sa may Mandaluyong, itong provisional o limitadong biyahe ng MRT3 mula mag-alas 6, nagsisiksikan dito sa EDSA Crossing Southbound. Itong mga apektado pasaherong hirap sa paghanap ng mga alternatibong masasakyan. Hindi kasi tulad ng dati, Jerry at Raymond, wala nang Metrobus dito. Nako po. Anong problema, no? Kahit saan bahagi ng EDSA. Hindi na kagaya nung dati. Merong EDSA busway, pero ilang metro pa ilalakarin natin mga kababayan. Walang sakayan. Tapos tatawid pa sila doon sa gitna. Dahil pasahero, no? Itsura na pinapakita natin sa RH TV, yung bulto ng mga mananakay na nagsisiksikan sa sidewalk, puro nakatangod ng mga commuter sa kalsada, umaasang meron silang mapaparang taxi, kung hindi man, inakayo ko sila sa mga telepono at nagbubok ang mga TNBS o kung hindi man ay motorcycle taxi. Ganun na rin yung eksena na ating nakita, binaybay din natin itong ibang stretch sa EDSA mula Ortigas Station, lagyan dito sa may Guadalupe Tulay, na apektado rin ng aberya ng MRT3 kanina. Nakita rin natin yung mga busway station, bilang sila yung pinaka-alternatibo, talagang automatically doon nagtutungo yung ating mga kababae commuter. Pero ang problema, gaya ng binanggit ko, kung hindi ka makakasakay ng bus, malibang doon sa problema kung paano ka makakasakay sa taxi o TNBS, doble dagok pa sa mga commuter. Itong kapansin-pansin, Jerry at Raymond, na bumigat pang daloy ng traffic, partikular sa may EDSA Santolan flyover, tapat ng Camp Crame, hanggang sa may crossing southbound. Dito naman sa northbound na EDSA, wala sa may Guadalupe Tulay, hanggang sa may Pakubaw na ito, tuloy-tuloy na moderate yung daloy ng mga sakyan. Napatid kasi na nitong June 15, nagbukas na yung klase ng mga pribadong paaralan na nararamdaman na yun sa mga traffic sectors o sections ng Metro Manila. Halimbawa dyan, itong EDSA Ortigas, Jerry Raymond, itong stretch na ito ng puro private schools. Sa northbound yung Pobeda, habang sa southbound ay yung Lasal Green Hills.
doon sa may papunta ng Ortigas. Yung pinaka-rightmost lane, kapag ikay nasa southbound, ay punong-puno ng mga private motorists na nakapila at papasok, maghahatid ng mga estudyante patungo sa nabanggit na pribadong paaralan. Sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA, ngayong umaga, update lamang mula sa MRT Line 3 of 6:57 a.m. o alas 7 ng umaga, nilip na yung provisional service. Ibig sabihin, balik na sa normal itong biyahe ng MRT3 ngayong mga oras na ito. Pero gaya nga nung nakikita natin ngayon, nakasulok yung sitwasyon sa EDSA, natamit just pindan, at marami na sa ating mga mananakay nandito ngayon sa mga kakalsadahan sa mga oras na ito. Ako si Edniel Barrosa, Leisure Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe, dami ng mga naapektuhan na stranded na pasahero. Alas 7:25 ang ating oras, magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita at ang 2x2. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Inaanyayahan po ng PAGCOR ang mga amateur and professional photographers sa bansa na sumali sa PAGCOR Photography Contest. Ito po ay malapit nang matapos. Ang deadline ng submission of entries ay hanggang June 30 na lamang. Tampok po ang temang Kids at Play. Layunin po ng PAGCOR na maipakita ang mahalagang aral na nauhubog sa mga simpleng laro ng mga kabataan. Sa mga nais sumali, maaari pong magpadala ng entry sa 3 kategorya: conventional, mobile at drone categories. Kailangan po dito ay Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring mag-uwi ng premyong hanggang 100,000 pesos. Ayan ha. Ayon po kay PAGCOR Chair and CEO Alejandro Tenco, ang mga tradisyonal na larong pambata hindi lamang nagbibigay saya kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ano pang hinihintay ninyo? Aba, talaga namang ikwento na ang mga eksenang nagbibigay buhay sa saya at sigla ng kabataan sa pamamagitan ng mga larawang likha ng inyong mga kamera. Para sa kompletong detalye, puntahan po, bisitahin ang PAGCOR Photography Contest 2026. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Minsan po ay napapansin natin na kahit na hindi ka naman nag-exercise o wala kang masyadong ginagawa, parang pagod na pagod ka. Parang patampata ka.
trabaho, biyahe, puyat, stress, parang ubos agad ang energy natin araw-araw. At minsan kahit ilang kape na ang nainom, parang kulang pa rin. Kaya dyan po makatutulong ang Ultima. Hindi lamang po ito ordinaryong multivitamins, may halo itong minerals at Korean Panax Ginseng para tumulong suportahan ang energy at performance ng katawan. May B-complex, magnesium at iron para mas ready humarap sa magawain araw-araw. Kaya kung gusto mong may extra suporta sa iyong active lifestyle, Ultima, the power to do it. Available sa mga online shopping platforms at sa mga leading drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Grabe rin daw ang epekto ng problema sa MRT dyan sa gawing QC, Raymond. Oo, sa North, mga pasahero din doon sa MRT North Avenue, papasok sa eskwelahan at trabaho bay, pahirapan din sa pagsakay. At naroon ang ating kasamang si Val Gonzales, RH5. Val Gonzales, go, go, go! Raymond at Jerry, kanya-kanyang diskarte. Itong mga pasahero napapasok doon sa kanilang eskwela at trabaho. Kung hindi man motor taxi, Grab, TNBS, ay pasaklolo sa mga kaibigan at kakilala, mga kamag-anak. Ito yung diskarte ngayon nitong mga pasahero na nabalamang biyahe at nagkandalate-late na pagpasok sa trabaho at sa eskwela. Kasunod nga ng aberya ng MRT 3. Dito sa aking likuran ay makikita itong mga TNBS na hindi na sumusunod doon sa tamang proseso ng pagkuha ng pasahero dahil hindi na dumadaan doon sa kanilang mga application o mga apps, kundi namimikap na lamang dahil alam nila na ngayong oras na ito, kahit na lifted na bago pa mag-alas 7 ng umaga, yung aberya ng MRT or yung provisional na biyahe na ibinigay ng MRT 3, maraming mga pasahero na bababa at aakyat, walang ibang gagawin dahil doon sa aberyat, mahaba yung pila ron sa taas ng MRT, ay sasakay na lang dito sa mga TNBS. Kung makikita ninyo dito sa aking likuran, eto may mga tayuan na itong mga busway. May mga tayuan na itong mga busway na nakahilera dito at pinupuno ng husto dahil nga doon sa maraming mga bumababa, doon sa mga nahirapan sa haba ng pila, ay nahirapan na, ay yun, sumasakay na dito sa may EDSA busway ng kanilang pagpasok sa mga trabaho. Eto, dito sa nagkakaroon ngayon ng traffic dito sa bahagi ng EDSA, dito sa southbound. Itong unang istasyon ng MRT dito sa may North Avenue ay nagkakaroon ng pagta-traffic dahil yung mga taxi at mga TNBS, mga motor taxi na nakapila dito sa lugar para magsakay ng mga pasaherong naaberya doon sa pagkakaroon ng problema ng MRT 3. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales! Sa iba pa nating mga balita, dito nga tayo sa labas ng Senado. Jerry, mga tent ng Duterte supporters sa labas ng Senado, pinabaklas ng Pasay LGU. Nagbigay ng last warning. Giselle Ricafort sa detalye ng balita niyan. Magandang umaga, Giselle! Magandang umaga, Lakay Raymond. Binabaklas na ng lokal na pamahalaan ng Pasay City yung mga inassemble na tent ng Duterte supporters dito sa labas ng Senado. Ayon sa LGU, last warning na ito doon sa mga taga-suporta, pero kung ibabalik nila yung mga tent na yan, tuluyan na itong kukumpiskahin. Sa gabal kasi nila yung mga tent sa northbound lane ng Jokno Boulevard sa Pasay City at ginagawa na nilang kampo itong lugar. Una nang nagsagawa ng clearing operation yung LGU, pero kinabukasan, ibinalik din ng mga rallyista at patuloy na nagkampo dito sa lugar. Pakinggan natin yung isang bahagi ng clearing operation ng lokal na pamahalaan. Problema namin, binabalik nila ng
ginawa naman namin na, siyempre, magkakagalat, hindi naman pwede yung sinakagalat. Kaya mangyayari naman, ngayon, last warning lang sila, para tanggalin lahat ng code, kasi mga gamit na nakakalat nila. Last warning. Ano yung ibig sabihin ko yung last warning? Hindi sa susunod lang, pag binalik ko na ako, at kayo na po namin. Tutubos na. Mahigit 400 na pulis yung nagbabantay dito sa labas ng Senado ngayong kasado yung special session sa Kapulungan. Pero sabi sa DZRH News si NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, wala naman daw silang ipinatutupad ngayon na anumang special security measures. Parehas lang anya yung latag ng seguridad sa mga nakalipas na linggo kung saan may deployment din ng mga tauhan mula sa kanilang civil disturbance unit. May barikade pa rin ng barbed wire sa labas ng Senado at ngayon sa ngayon nadaragdagan pa rin yung nadaraanan pa rin ng mga motorista itong northbound lane ng Jokno Boulevard. Paliwanag ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, iniiwasan lang daw nila na sumiklab yung anumang tensyon o magpang-abot yung mga relihista at kapulisan. Hindi rin anya sila nagpapakampante sa gitna ng sinasabi na security threat sa Senado kahit papatuloy yung kanilang validation. Kung sakaling kumpirmado, nakahandaan niya yung kanilang deployment sa ganitong pagkakataon. Una ng pinayuhan ng National Bureau of Investigation ang liderato ng Senado na taasan yung kanilang security protocol dahil sa banta sa seguridad doon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, si Tina, Raymond, may report din. Ayun, no? Ay, ito. Talaga naman si Yorme. Ang ating dating kasama na si Boy Gonzales ay pararangalan sa araw ng Maynila sa June 24. Idineklarang special non-working day ng Malacanang. Tina Nolasco sa detalye ng balitang yan. Magandang umaga, Tina. Raymond, magandang umaga. Yun nga pagpaparangal kay Arch29 Boy Gonzales ay kinumpirma na ng kanyang pamilya. Sa darating yan na June 24, araw ng Miyerkules, kung saan opisyal nang idineklara ng Malacanang ang nasabing araw bilang special non-working day sa Maynila upang bigyang daan ang pagdiriwang ng ika-455 founding anniversary ng lungsod. Layo ng proklamasyon na bigyan ng pagkakataon ng mga Manilenyo na makibahagi sa mga aktibidad ng lungsod. Kasabay ng nasabing pagdiriwang, isasagawa rin ni Manila City Mayor Isko Moreno ang kanyang State of the City Address o SOCA na gaganapin sa Quirino Grandstand. Ang naturang ulat sa bayan ay magisilbing marka ng unang taon ng kanyang administrasyon sa ilalim ng programang Bilis Kilos 2.0. Inaasahang dadaluhan ang okasyon ng iba't ibang sektor upang saksihan ang mga naging accomplishment at mga susunod pang plano para sa lungsod ng Maynila. Bukod pa nga rito ang posthumous award na igagawad naman kay Arch29 Boy Gonzales sa mismong araw. Ang naturang parangal ay ginagawad sa mga natatanging Manilenyo o personalidad na pumanaw na ngunit nag-iwan ng mahalagang kontribusyon sa lungsod at sa bansa. Ito si Arch9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38. This time check is... Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
di mawawala sa sports ano, kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Karakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Karakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. DZRH, pangunahing balita. Alas 7:42, meron tayong nagmamadaling Flash Report. Flash Report! Ilang oras po bago magsimula ang special session ay may ipinalabas na, nagpalabas na ng statement, nagpalabas na po ng pahayag ang minority block o itong block ni Senate President Alan Peter Cayetano. At narito po si RH28 Raymond Advas. Raymond, go ahead. Jerry, medyo mahaba-haba itong statement na ito pero piliin lang natin yung mga bahagi na sa tingin natin ay ito yung pahiwatig na. Hindi man directly na sinabing bababa na ako. Pero nagpapasalamat na siya. So parang ito'y statement niya ng kanyang pag-concede. Parang laban talaga eh, no? Nagpapasalamat na ito'y statement na ito 11 minutes ago. Okay, sige nga, go ahead. Mainit-init pa. Mainit-init pa. At sabi niya, and so let me thank those who stood with us when standing was the harder path. You chose principle over power and position, and you paid for it ways the public will never fully see. Ayan, inisa-isa niyang pinasalamatan, Senador Jinggoy, Senador Dante Marcoleta, at and to our brother, ayan. Who in the end felt he had no choice but and to our brother who in the end sa ating kaibigan na lalaki na sa huli ay felt he had no choice but na sa pakiramdam niya ay wala na siyang masulingan but to make peace with the new reality. Para makipagkasundo sa bagong katotohanan, realidad. I hold no bitterness toward you. Wala akong sama ng loob sa iyo. I have seen the pressures that were brought to bear and I understand them. Nakita ko ang pressure, ang mga panggigipit at naiintindihan ko yan. May the public's judgment of your will be a kind one. We are not enemies, only colleagues, brothers caught in a moment larger than us all.
And dun sa... Parang ang tinukoy niya dun si Senator Joel Villanueva, ano? Ayun ang pag... Kasi very close yung dalawang yan eh. Okay, ang tawag niya to our brother. Ayan, Ayan. sabi niya. Okay? I will be honest about what I feel. I am not saddened by the loss of a position. A position that was never mine to keep. Ayan, okay. Tapos doon sa dulo, ayan, ito. Ano ito? Okay. Let me, may nakita ako dito na... mahaba kasi, mahaba yan. Saan ba yung pinost siya? Sa Facebook? Facebook niya. Okay. And so, I will end with a message to the public. It has been the honor of my life to serve as your Senate President. Offices are temporary, titles are temporary, even majorities are temporary. But your right to the truth is not. I promise you, we will get to the bottom of this. We will find the masterminds. We will hold them accountable. Yun. So yan po ang mainit-init pang pahayag mula kay dating Senate President Alan Peter Cayetano, na sa tema ng kanyang pahayag ay tinatanggap na ang katotohanan at ang realidad, dahil nga sa inaasahang sa special session na ito ay inaasahang malalagay na at magkakaroon na ng mas malinaw na legal interpretation kung sino talaga ang uupong Senate President. Kasi makukumpleto na yung 13. Makukumpleto na yung 13. At yan nga po ay si Senate President, incoming Senate President. Bakit? Dati na, ngayon ay acting Senate at President. Senate President pro tempore Win Gatchalian. Flash Report. Flash Report. 7:46. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Dos por dos. Dos por dos. Ay. Uy, belated happy birthday nga pala kay Assistant Ombudsman General Ellie Cruz.
Tatahimik ka, Assistant Ombudsman ha. Nag-birthday ka pala ha. Hindi ka man lang nagpa-breakfast ride. General Eli Cruz, binabati ka ng buong Strong Tiger Alliance of Riders at ng Hogad family. Ayan. At happy birthday din kay Kong Bem Noel. Kong Bem! Kong Bem! Maupay nga aga, mga kasangayan, mga kabugduan, matana ka mo. Andiyan ka ba ngayon sa Tacloban? Di ba si Kong Bem, Kong Bem Noel. At saka si Habe Jess Diaz ng Philippine Star. Nagbe-birthday din ngayon. Si Caselo Lagmay, hindi niya birthday pero laging nakasubaybay diyan sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ayan. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Sino bang babatiin mo dyan sa Senado, Raymond? Mga nakaantabay. Maagang pupunta ngayon sa Senado. Yung mga kasamahan natin, lalo na yung Kusina Group, tiyak maaga ngayon dahil unang-una kasi mag-aagawan sa parking. Oo nga. Pero may mga nagpaplano bang mga grupo para mag-rally dyan sa harap ng sa paligid ng Senado? Mukhang inunahan na nila. Tinanggal na yung mga tent ng dito sa kabila Dalawa kasi ang hati niyan Dito sa banda papunta ng Film Center, ito yung Pro Duterte. Doon sa kabila papunta ng SM MOA, Pro BBM naman doon sa area na yun. Tinanggal na yun. Wala ngayon. Wala na. So inalis na. May mga yung mga barikada. Andun pa. Yun. So secured yung paligid ng Senado. Sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina sa bansa ay ang pagtaas ng demand ngayon sa electric vehicles tulad ng Cherry Tiggo REV. Ang Cherry Tiggo REV ay isang 7-seater plug-in hybrid electric vehicle o PHEV na nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter of gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run ay sinagawa ng Department of Energy noong 2025. Nanguna po ang Tiggo REV sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tiggo REV ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric and hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron ding iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,578,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tiggo REV. Painihintay, i-test drive na yan! Kabilis ng oras. Inuulit po natin ang pinakahuling pangyayari, ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakiulit mo nga, Raymond, yung kanyang naging pahayag. Yung wala mang diretsahang sinasabi na bumababa na siya doon sa kanyang claim na Senate President nagpasalamat sa lahat ng mga kasamahan niyang nanindigan na kasabay niya. At alam niya, sabi niya, ang position na Senate President ay temporaryo lamang. Ayan. Yan po ilang minuto pa lamang na ipinalabas na statement mula kay Senator Alan Peter Cayetano. Malamang alam na nila ang mangyayari ngayon sa special session gaya ng inaasahan ay bukod sa mga inihahabol ng mga panukalang batas at yung promotion ng ilang military generals siyempre para matuldukan na itong sigalot yung Senate leadership row na bumagabag na ng husto. Ayan. Ayun na rin naman yun din naman ay binigay na dahilan ni Senator Joel Villanueva kaya siya dadalo. Hindi niya binanggit na lilipat na siya, pero binanggit niyang dadalo. So sa panig siguro nung kabila ang palagay nila yun na rin yun. Yun na rin ang ibig sabihin nun. So sa special session ho ngayon, inaasahang matatapos na itong problema sa Senado, makakapagtuloy-tuloy na sila sa kanilang trabaho at yung hinihintay na impeachment trial magtuloy-tuloy na, matapos na rin. Matapos na maipresenta ang mga ebidensya kung meron bang mga ebidensya.
maibigay ni VP Sara ang kanyang depensa, pinakamatibay at pinakamalakas na depensa para patunayang walang katotohanan yung mga ipinaparatang sa kanya. Matapos lang ang lahat ng ito. Ayun, basta yung sa tamang proseso. Ayan. RH28, Raymond, thank you. Salamat ka, Jerry, at sa ngalan ho ni Katunying, ako si Raymond Dadpaas. Antabayan niyo po at subaybayan niyo pa. Mamaya, live via satellite. Si Raymond Dadpaas dyan sa Senado. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,